Kung mahilig kang kumain ng spinach pizza, try nyo kayang gumawa sa bahay ninyo para hindi na kayo bibili at makakasave ka pa. Madali lang naman itong gawin at promise sobrang sarap. So yan ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. So gagamit lang tayo ng isang pack ng gluten-free flour. 454 grams nga pala ang laman nito at may kasama din itong isang pack ng instant yeast. Then lagyan din natin ng 2 pirasong large size of egg at 2 tablespoon of olive oil. Pagkatapos, lagyan lang natin ng 1½ cup of warm water. So ngayon, pwede na natin itong i-mix gamit ang hand mixer. Pero kung wala kayong hand mixer, pwede nyong masahin ng mano-mano gamit ang inyong kamay. After mixing, kailangan natin itong i-rest at least mga 20 minutes. At habang mag-aantay tayo ng 20 minutes, lulutuin muna natin ang spinach toppings. Naglagay lang ako ng konting olive oil at 1 kutsara ng unsalted butter. At inilagay ko na ang onion at garlic. Pagkatapos ilagay na natin ang blanch na spinach. So ibig sabihin malambot na po ito, so pwede na nating timplahan agad ng black pepper powder, turmeric powder, mushroom powder, tapos haluin ng maigi. Then pwede na nating ilagay ang 1 pack ng all-purpose cream. Ganun pa rin, halu-haluin lang natin ito. Pagkatapos pwede na nating ilagay ang cream cheese. At ganun pa rin, halu-haluin lang natin ito hanggang sa mag-melt yung cream cheese. Ang paglagay nga pala ng turmeric powder at mushroom powder ay optional lang po yun. Kung meron kayong mga paboritong seasoning, pwede nyo po yung gamitin. So ayan na nga, pwede na natin tong hanguin at set aside lang muna natin ito. So lumipas ang 20 minutes, ito na yung itsura ng ating dough. At kailangan ililipat na natin ito sa baking mat. At gagamit nga lang pala tayo dito ng extra flour. So hahatiin lang natin ito sa 2. Katapos gagamit tayo ng rolling pin para ma-flat natin itong dough. Tsaka natin ilalagay sa pizza pan para mas madali natin itong ma-flat dito sa pizza pan. Mabilis lang naman ito, basta sundan nyo lang itong ginawa ko. At pagkatapos gagamit lang tayo dito ng tinidor para gagawa tayo dito ng maliliit na butas. Tapos yung natirang dough naman ang ifa-flatten natin. Square type nga pala ang ginamit natin dito na baking pan. Same lang din po yung ginawa natin kanina, sundan nyo lang po itong ginawa ko. Pagkatapos lalagyan na natin ito ng cheese. Tapos ilalagay na natin dito yung spinach na naluto natin kanina. Then spread lang natin ito ng mabuti para pantay-pantay yung paglagay natin. Kalahati nga lang yung nilagay ko dito dahil ang kalahati ay gagamitin naman natin mamaya sa natirang dough. So ayan na nga, i-bake lang natin ito sa preheated oven at 180 Celsius for 25 minutes. At habang nag-aantay tayo ng 25 minutes, eto naman yung square type ang lalagyan natin ng toppings. At ganun pa rin, lagyan muna natin ng cheese bago natin ilalagay yung spinach na natira kanina. Tapos maglagay nga lang pala ako dito ng fresh basil leaves. Eto po ay nagdadagdag bango ng ating pizza. Pero optional lang po ang paglagay nito. Kung hindi ka mahilig nito, wag mo na pong lagyan, skip mo lang po ito. At lumipas ang 25 minutes, luto na ang ating first batch. Grabe, sobrang bango. Nakakatakam, sobra. So hanguin lang natin ito pagkatapos yung square type naman ang isasalang natin. At ganun pa rin, i-bake lang natin ito sa 180 Celsius for 25 minutes. After 25 minutes, ito ay luto na. Hahanguin lang natin ito. Grabe, sobrang bango. Mas mabango ito kasi merong basil leaves. So, papalamigin lang natin ito. At ito yung round type ang uunahin natin sa pag-slice kasi medyo lumamig na ito. At ito yung unang-una nating titikman. Dahil sobrang excited na ako at sino ba kasing hindi takam na takam sa itsura palang, grabe. Magugutom ka talaga sa kakatitig mo nito. At eto na nga, titikman na natin to, unang kagat para sa inyo. Sarap. Promise, sobrang sarap talaga. I-try nyong gumawa para may idea kayo kung gaano ito kasarap, talagang hinding-hindi nyo pagsisisihan. At kung may natutunan ka sa aking video, huwag kalimutan mag-like at pakibahagi na din sa iba para mas maraming matututo sa recipe na ito. So thank you for watching. Always bake with love.